tanong lang, ano ang awit ng iyong buhay? Isa lang? Isa lang? Hindi, kasi marami akong song sa buhay ko. Ibig sabihin Depende marami. sa phase ng buhay ko. Nag-i-evolve pa lang yung song of your life. Ano? O, ito na lang. Recently lang, nawala yung Talk TV. Kanta ko ng kanta ng, do you know where you're going to? O kaya, que sera, sera, whatever will be, will be. At saka, smile though your heart is aching, smile. Kinakarir mo talaga, ha? Kinakarir ko. Kasi therapy yung pagkanta, di ba? Talaga? Pero ngayon that I've moved on, kasama na kita, may bago ng show, etc. Iba na yung kanta ko. Ano na ang iyong awitin ngayon? Ito na, Song of My Life na siguro to. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin. Ganda. Tatanda at lilipas din ako. Ganun. Oo, maganda. Lahat naman tayo ganun, di ba? I mean, after center stage, you somehow have to go to the wings. Di ba? O ikaw, hindi kita palalampasin. Anong Song of your life? Mas mahirap, mas maganda. Hindi ko makakalimutan yung pag-awit namin ni Martin Rivera. She's faced the hardest times you could imagine. And many times her face fought back the tears. Wildflower. Alam mo bakit? Wildflower ka Because ba? I'm wild. You're wild. Okay. Pero talaga, ang paborito ko talagang awitin ay inawitin ni Vernie at saka ni Martin. Paano ang puso kong ito ngayon wala ka na ganda? Do you know that it was written by Louis Ocampo para sa isang unborn child? Yun ang aking pagkadinig. But anyway, bawat isa sa atin, mga kaibigan, ay may awit ng kanyang buhay. At alam mo ba kung bakit natin pinag-uusapan ito? Bakit nga ba? Nagkakantahan na tayo dito. Alam niyo po mga kaibigan, nakausap po namin si Regine Velasquez at inalam po namin ang mga awit ng kanyang buhay. Pakinggan po namin. Lalo pa sabi mo, kailangan ko'y ikaw. Ganito ako. Ang mga awit sa buhay ni Regine Velasquez, mga awit na bumuo sa kwento ng kanyang tagumpay. Pag-usapan natin yung buhay mo sa pamamaraan ng pag-aalala ng mga awitin na pinakamahalaga sa iyong buhay. Let's start from the very beginning, parang Sound of Music. Nung sumasali ka ng mga amateur contest, ano yung awitin na yun? Bakit ako may hihiya? Yun ang Actually, concert piece ko. Ay, concert piece. Yun ang Contest. contest piece ko. Bakit ako mahihiya kung sa iyo'y liligaya? Merong isang night, 2 amateur singing contest. Yung Sinalihan mo? sinalihan ko. Dun sa isa pa nga, nahubuan ako ng half slip. Alam mo, bata pa ako. Naniyang-iya ako. Bakit? Habang kumakanta Kasi naman, ang payat-payat kong bata, medyo manipis yung damit ko. So, papahiramin ako ng half slip ng nanay ko. Syempre, malaki yun sa kanya. So, kailangan niyang ilagay dito. Okay. Malaki pa rin. So, nilagyan ng impertible. Medyo habang kumakanta ako, natanggal. So, anong ginawa mo habang natatanggal yung half slip? Binok ako yung paka. Para mag-stop dito. Nag-stop naman. Nag-stop naman. Nanalo ka ba? Nanalo ako, in fairness. 1,000 pesos, isang kabang bigas at isang gasoline. Ano nga naman ang dapat niyang ikahiya? Kung ang ginintuang tinig naman niya ang magdadala sa kanya sa tugatog ng kasikatan. Hanggang sa tanghalin siyang bagong kampiyon ng bayan. What was the next important song in your life? In Your Eyes, which was my winning piece in Bagong Kampiyon. Sumali ka na sa bagong Yes, kampiyon. and I also won the grand prize. Few lines from In Your Eyes. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, find the answers to my questions. In your eyes. At sa harap ng mata ng mga Pilipino, isinilang ang bagong idolo. Ang dating Chona ay naging Regine Velasquez. Kahit baguhan pa lang, naramdaman niya ang suporta ng mga taga-industriya sa kanya. Totoo bang may mga artista noon na nagbibigay sa iyo ng damit? Oh yeah, Ivy Violano, so nice. Binibigyan ka ni Ivy ng mga damit? Damit. Tapos arrangement, si Tita Nanette. Yung first inventor, nagpunta ako ng Hong Kong. Binigyan niya akong $50.
At tunay na di siya nag-iisang nagdiwang matapos manalo noong 1989 sa Asia Pacific Singing Contest. Halos buong bansa ipinagmalaki ang kanyang tagumpay hanggang dumating ang pinakahihintay niyang break, ang kanyang first major concert. Pero imbes matuwa siya, ikinalungkot pa niya ang nangyari. Depressed ako. Bakit ka na-depress noon? Na-postpone yung concert ko and it was my 18th birthday. And Bakit it was a na-postpone? big thing eh. Walang bumibili ng ticket? Walang bumibiling ticket kasi kasabay ko ng Jets. The Jets. Nang muli siyang sumabak sa entablado, umiyak pa rin siya. Pero luha na ito ng saya. It's one of my most memorable talaga. Tsaka nga all of my friends in the industry with it. Saka naalala ko pa pagkatapos ng concert na yon, nung pinababalikan ng tao, and then you sang your anchor number, Na You'll Never Walk Alone. You'll Never Walk Alone, na umiiyak na ang mga tao. Tsaka nakakatuwa kasi naka-anim akong standing ovation. Mula noon, sunod-sunod na ang swerte kay Regine. Pinasok niya ang international scene. There's no one who loves you like I do. Come to me now. Naging blockbuster ang mga pelikula. Ito ang insurance mo! Sinisila ko! Ako na. Ito na ang panahon ng isang Regine Velasquez, ang tinaguriang Asia Songbird. Meron nga akong metaphor in life before. Alam mo yung bridge sa Pampanga, yung mahabang bridge, super highway. Kasi before, nung nag-amateur ako, lagi kong tinatanaw, lagi ko lang nakikita kasi hindi ako dumadaon doon kasi naka-tricycle lang kami. And then I kept thinking, one day, I'm gonna be able to Take that bridge. take that bridge. Parang metaphor yan sa akin. Talaga? Di ba, ang At least gara? ngayon nakakadaan ka na sa highway. Naman! Naman! Ngunit sa kabila ng tayog ng kanyang kinalalagyan ngayon, mapagkumbaba pa rin si Regine. Ikaw yung tipo na, halimbawa pag may mahusay kumanta, ikaw pa yung nagsasabing, ang galing mo? Ang ano mo? Natutunan ko kasi yan kay Ku eh. Di ba ganun si Ku when I was starting? Ganun nga. Sa tingin ng iba, na kay Regina ang lahat. Lahat ng mga pangarap mo ay halos natupad na lahat. Sa personal na buhay. Yun na lang siguro. Alin? Yung personal na buhay, no? Yung pag-ibig, ika nga. Oh, grabe na to. Talaga? I think it'll come. He's just probably working around Somewhere. Kasi lagi naman ako naniniwala na yung perfect timing ba? Umubong ang pangalan ni Noynoy Aquino na isa sa mga naliling kay Regine. Bagay namang itinanggi ng kongresista at ni Regine. She's attractive, she's talented, she has achieved so much, no? Pero nahiya ako na parang nasasabig pa siya dito na wala namang katotohanan yun. Na nadidinig ko yung chismis. Actually, may nagte-text pa sa kapatid ko na, Na? totoo ba na sila naninoy-noy? Sabi ko, alam mo, hindi ko nga ako sure kung na-meet ko na siya eh. Parang nakakahiya naman na nagchismis ka. Basta sa ngayon, nag-iisa pa rin ang lalaking pinakaimportante sa buhay ni Regine. Sa paglalakbay na ito ng iyong buhay, kahit kailan, hindi nawala ang Yes. every step of the way. He was there from the very beginning. My mother and father was there from the very, very beginning. But it was kasi Mang Jerry, it was Mang Jerry kasi na nandoon Talaga. sa bawat Kasi minuto ng iyong buhay. siya talaga yung nag-develop ng voice. Parang ganyan. Naglublob sa'yo sa dagat. Is there one song that would describe your journey and your life? You are my song. That is the song. It's my song for my parents, my mother and my father, my brother and my sisters, and it's also my song for everybody because parang became part of my life. We can share tomorrow and forevermore.